Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ang mga ebidensya na naisumiti na laban kay Digong Duterte. So dito natin ngayon makikita kung talaga bang may kaso laban kay Digong Duterte o wala. Analisahin natin na maayos. Ang pag-analisa natin ito ay base po sa aking kaalaman bilang isang may karanasan bilang trial lawyer. So, titingnan natin po yung mga ebidensya na sinumiti ng prosecution. Kaya manood po kayo dahil po ito ay dahil po ito ating pag-usapan ay nakabase po ito sa katotohanan at kung ano ba ang talagang ebidensya na sinumiti ng prosecutor, na sinumiti ni Deputy Prosecutor Mami Minjaye. At ito po, analysahin natin. Pero bago natin analysahin, mayroon akong ipapakita sa inyo bilang reminder, no? Ipakita ko yun muna habang nag-investigate, nagkikwento ako, ipakita ko na background yung nangyayari nung unang araw ng hearing ni Digong Duterte. So, ito po yung unang araw ng hearing, no? So, hindi ko lang lalagyan ng, siguro, pakinggan muna natin kung anong pag-umpisa. Thank you, Madam President. Your Honours. The situation in the Republic of the Philippines case, the prosecutor versus Mr. Rodrigo Roa Duterte, case number ICC 0121 0125. And we are in open session. Merci beaucoup. Thank you very much. I will now ask the parties to introduce themselves, starting with the Office of the Prosecutor. Please pause before speaking and speak slowly to allow the interpreters to interpret appropriately. May I ask you to introduce yourself and to confirm whether the list of your staff that I received prior to the hearing is correct, Mr. Prosecutor? So ngayon, dito ko nakita. Your Honours, good morning. Yan, the list si is Atty. correct. Karimkan. Once again, Deputy Prosecutor Manjay Niang to my left, Manjay Trial Lawyer Edward Niang. Jeremy behind us, Trial Lawyer Robin Croft, International Cooperation Advisor Chantel Daniels, and our very able case manager Grace Go. I'm Karim Khan, the prosecutor. Merci beaucoup. Thank you very much. I now turn to the counsel for the defense of Mr. Duterte. As everyone can see, Mr. Duterte is present and is French kasi ito eh. Ang pag-pronounce ng Duterte, attending the hearing via video link. As Mr. Duterte made a long journey involving a considerable time difference, the chamber authorized Mr. Duterte to follow the hearing at a distance. His counsel, however, is present with us in the courtroom. Thank you, counsel. Please introduce yourself. Good afternoon, Your Honours. I am Salvador C. Medjaldea, counsel for Rodrigo Roa Duterte. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, counsel. I will now introduce the chamber. By my side, we have the Judge Reine Adelaide Sophie Alapine Gansu, the Vice President of the Court, and Judge Maria del Socorres Flores Liera. I am the presiding judge of the pretrial chamber 1 of the court, and my name is Julia Antonella Motok. Now, I would like to speak to you, Mr. Duterte. I'm speaking French, but you are receiving an interpretation of what I'm saying in English. I understand that you are at ease
in the English language, and that the interview yesterday at the detention center was conducted in English, and that you did not deem it necessary to request interpretation into any other language during this interview. This said, I would like firstly to Siyempre, matalino ang Pilipino, magaling umingles. confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? I am Rodrigo Roa Duterte. That's my J'entends pas. first middle name is Roa. The surname is Duterte. Okay? Merci beaucoup. Merci Thank you bako. very Thank you. much. What is your date of Merci birth? bako. Thank you. Again, ma'am. What is your date of birth? Anong birthday niyo Can po? we request that the question be repeated? I don't think he heard it. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? Yes, thank you very much, Counsel. I was asking quite simply of Mr. Duterte what his full names were, and then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Is that all right, Counsel? Of course, again. My birth month and year is, day is March 28, 1945. March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci bako. Thank you. As a preliminary point. Very well. Thank you, Mr. Duterte. As a preliminary point, it is useful to clarify the nature and limited scope of this first appearance hearing. Today's hearing is neither the start of the trial, nor is it a confirmation of charges hearing. During today's hearing, no evidence will be collected or presented, and the issues of Mr. Duterte's guilt or innocence will therefore not be addressed. In accordance with Article 61 of the Rome Statute, the Court's founding treaty, and Rule 1211 of the Rules of Procedure and Evidence, the main purpose of this initial appearance is to answer 3 questions. Firstly, the Chamber must ensure that the person who was the subject of the arrest warrant has been informed of the crimes of which he is accused. Second, the Chamber must ensure that this person has been informed of his rights as recognized by the Rome Statute. Third, the Chamber must set a date on which it intends to hold a confirmation of charges hearing. So yan, no? So habang nidi-discuss tayo, i-ano ko lang yan. I-mute ko lang para lamang background tayo. Okay, ang ating topic po sa ngayon ay ano ba yung ebidensya na sinumiti ng prosecutor laban kay Duterte? Yan po ang ating tanong. Ipakita ko sa inyo, basahin ko sa inyo lahat ng ebidensya na sinumiti na resulta ng unang hearing na ganito. At yung mga ebidensya na yun po ay ibinigay bilang isang intensyon, magpapakita ng intensyon sa umaakusa at saka mga inaakusa kung ano mga kanikanyang ebidensya na ang kanilang gustong ipresenta kung magtutuloy na po yung paglilitis. Sa ngayon, itong pinadabas ko na picture, ito po yung unang hearing. O Conbanwa, Pascual Florante, Kay Tricio, kahit wala pa yan katuto, basta Bendalo approve yan sa BBM admin. Francisco Reyes, toto kasing ang galing mo toto, galing.
Panglupon, barangay yata yan nabasa mo. Mag-insulto ka pa, Francisco Reyes. Nevertheless, I don't care. Kasi lumalabas lang po. The only thing that I can say in response to your statement, it only shows the capability of your mind. Nothing else. Navali, akala ko bagong salang uli review. Hindi po review ito. Pinapakita ko lang pong introduction. At ang aking ipapakita na bagong salang ay pag-usapan natin kung ano-ano ang mga ebidensya na sinumiti ng prosecutor na kanilang intention na ipresenta laban kay Duterte. Analisahin natin kung may katuturan ba. Joe Vlog Southern TV at saka si Sir Really Assistio. Magandang gabi po. Mayap Bengi, Naimbag nga Malim, Naimbag nga Rabi, Masanto siya labi, at saka Maray na Banggi. Sarong Banggi, isang gabi. So, ngayon, maradyaw nga duyom, para sa mga Surigao nun, maupay nga gabi sa mga mga bugto ko sa Waray, sa Samar. Maayong gabi, mga bugto ko, mga kraya, mga lahi ka nanay ko. Ay tulad, kapag pamati kanakon. Sa mga Ilonggo, maayong gabi sa inyong tanan. Sa mga Cebuano, maayong gabi sa inyong tanan. Sa mga taga-Bujol, maayong gabi. Mahilabi na sa mga higala diha sa Talibon o sa Bin Unido. Labi na gyud sa mga dili palahubog nga magkuntis gayud sa hambog. Si Papa Berto diha sa How Island. Okay, so maayong gabi sa mga brad nako diha sa Bohol, sa Alpha Chapter, sa Iligan, sa MSU Main Marawi, sa Surigao, sa Agusan, marami na ring chapter ng mga Alpha Consented. At saka sa Amerika na brad ko na si Albert Ingito. Maayong gabi, Brad. Oo, kasi siya mason. Binabati ko rin ng magandang gabi ang mga mason. Ang brad ko na sa Arkutan, si mason din at the same time. So marami din akong kamag-anak kaibigan na mason. So binabati ko rin mga mason. Ang mga Iglesia ni Cristo, marami po akong kamag-anak na mga Iglesia ni Cristo, lalo na po yung aking pinsang buo na si Stephen Catalonia at saka si Kim Catalonia ay anak sila ni Attorney Bernard Catalonia na kapatid ng aking nanay. Na isang mga siya ang council at saka yung mga isa sa loyal na Iglesia ni Cristo diyan sa Davao City. Sa Butuan, diha kang Tata Likop, maayong gabi kay Para Bilban, kay sa mga taga New Society Village na mga client nako diha, sila sa pamilya Sanchez, pamilya Doria, mga pamilya at saka yung barangay kapitan sa New Society Village diyan sa Butuan, si isang Maranao na barangay chairman, nakalimutan ko pangalan mo. Anto na sungaran ka? Maapya magabi sa inyo langon sa barangay New Society Village sa mga Maranao sa Butuan. Tapos sa mga kapitbahay ko na mga Maranao sa Coronadal, mapia magabi mambo. Sa mga pakat ko, mga client ko na mga Maguindanao na mga commander, mapia magabi langon sa inyo. Yung mga lalo na yung mga dalawang bata, no? Siguro asa na kayo anda ka no imanto si mga client sakan. Mga pinanalo ko po sa Taguig City na pinanalo mga client na mga
member po sila ng BIFF pero naipanalo ko. So, marami. Tapos sa mga immediate commander na pinanalo ko sa Jensen, si Brother Abs. Marami pa akong ibang pinanalo na mga immediate commander at mga ang dami ko naging kliyente na kung ano, MNLF, MILF, BIAF. Ganon trabaho ng abogado until sa time na natanggalan na tayo ng lisensya. Anyway, talking about the case, I'm just mentioning this as part of my credibility in order for the listeners of mine to pay attention to what would I be saying. Why I would be saying, and so that you would pay attention to my analysis of the evidence presented by the Office of the Prosecutor, headed by Deputy Prosecutor Mami Minjang. So, ito po yung mga ebidensya nilang pinresenta. So, basahin ko na lang siguro yung short analysis. Ang short ang tinatag na review. Tapos titignan natin, i-open natin yung kanilang actual na sinumite. So, ito muna, base sa balita, ito po yung mga ebidensya ng ICC prosecutor. Iba, pag sinabi mo ICC, marami po yan na may prosecutor, may mga judges, at ang judges naman tatlong uri. May judges na para sa pre-trial chamber. Kung hindi pa nag-umpisa yung paglilitis, pre-trial chamber ang mga judge na umaasikaso. At kung may problema, apila mo na sa pre-trial chamber, aakyat ka ganyan sa appeals chamber. At kung maglilitis na, ang hawak na mga judge ay yung trial chamber. At kung may mga questions sa trial, ay doon sila aakyat sa appeals chamber pa rin. So, okay, let's now begin to see. Ito po, ang title nitong balita na ito, ICC prosecutors disclose over 1,300 pieces of evidence in case against Duterte. Okay? So, ito po, basahin natin. Yung mga prosecutor ng ICC ay sinumite nila more than exactly 1,303 na items ng ebidensya na ipinesenta para sa hearing na nakaschedule para kay Digong Duterte para sa confirmation hearing. Okay, ano ba yung confirmation hearing? Hindi pa po yan trial. Hindi pa po yan paglilitis. Ano ba meron sa confirmation hearing? Sa confirmation hearing po ay titingnan lamang kung may ebidensya ba kayo na sapat para ipagpatuloy sa trial. Ganun naman po simple. So, ibig sabihin, subjective din po ito, may pagkabias din ito sa utak ng mga judges kung pwede ipatuloy ang hearing o hindi. So, ibig sabihin po, may posibilidad na yung mga ebidensya kapag titingnan ng mga tatlong judges na si Judge Ganzo, Judge Liera, tsaka si Judge Alipio ay sasabihin nila kung sapat na yung ebidensya para magkatuloy-tuloy ang kaso. Ngayon, para maintindihan nyo, mamaya isa-isahin natin lahat ng ebidensya. Ang tatlong ebidensya po, ang ebidensya po na sinumiti nila ay hahatiin natin sa tatlong uri. Hindi kagaya sa Pilipinas na ang ebidensya ng piskal ay dapat ebidensya ng piskal, ay dapat ebidensya na laban sa akusado. Pero dito sa International Criminal Court po, Amel Mutalib, sa International Criminal Court po, obligado po ang prosecutor na magbigay ng ebidensya na pabor sa akusado. Ganon sila kasimple. This is in compliance with the long-held doctrine as propounded or announced in the case of Brady versus Delaware. Yung Brady versus Delaware, yung kaso na kung saan sinintensyahan ng jury ang isa, si Mr. Brady, because of the evidence presented by the prosecutor. Nag-apila si Brady kasi nalaman ng abogado ni Brady
na mayroon palang hawak ang prosecutor ng ebidensya na pabor kay Brady. So this was the point of issue, the point of contention when they brought the case up to the United States Supreme Court. Sabi ng United States Supreme Court, bagamat obligasyon ng district attorney, which is the equivalent of our prosecutor here, obligasyon ng district attorney ang magpresenta ng ebidensya laban sa akusado, may concomitant obligation din ang district attorney o yung prosecutor na magpresenta rin ng ebidensya na maaaring makatulong sa akusado. That is in compliance with the demands of justice. Ibig sabihin po, sa Amerika, na sinunod din sa prosecutor sa International Criminal Court. Ulitin ko lang, bagamat obligasyon mo na patunayan mo na guilty ang akusado, obligasyon mo rin na ipakita sa mga judge, may nakita kang ebidensya na hawak mo na posibleng pabor sa akusado. Di ba? See? Yan po ang tinatag na exculpatory evidence. Ang isang uri ng ebidensya ay incriminating evidence. Pero dito sa ICC, mayroon pa sila pangatlong uri ng ebidensya. So anyway, let's move forward. Nais ko lang siguro isigit, may kaso po ako na hawak kami sa makasama kong abogado. May isang Batanggenyo na nakonvict doon sa Lemery RTC. Ang kaso niya ay sexual abuse. Kinasuhan siya ng minor. So, sa Republic Act 7610 or Child Abuse Law. Ngayon, ang prosecutor laban sa kanya ay pinisenta yung testigo yung babae na kunubiktima, bata. Pagkatapos nun, yun lang ang pinisenta ng prosecutor, ay panalo na siya. Na-convict yung client namin. Pagkatapos, hindi pa kami ang abogado nun nung naglilitis sa RTC Lemery. Nangyari, pumunta humingi ng tulong sa amin. Pinag-aralan ko po yung kaso. Bingo! Ayoko magyabang. Amil Montalib. Hindi ako magyabang. But I have that eagle eye in looking for issues, in looking for good and the best defense available for a particular client. So ngayon nakita ko, nalaman ko na yung babaeng umaakusa sa aking client ay umakusa din sa 3 iba pang tao. Bago yan. At yung taong 3 inakusa niya na sexual abuse case din. At yung 3 tao na ikinasuhan niya ay absuelto, nang ibig sabihin, nagsisinungaling yung batang babae. Ngayon, alam ng prosecutor yung 3 kaso na absuelto ang mga inaakusa ng batang babae. So this must serve as exculpatory evidence, makatulong sa akusado na hawak namin. Dahil ang epekto niyan, kung naabsuelto yung 3 inakusa ng batang babae, ibig sabihin po yung batang babae ay sinungaling. At ito'y pabor sa akusado na hawak na tinutulungan namin. So yan ngayon. So inintroduce ko yun ang depensa niyan sa Court of Appeals. Unfortunately, sa Court of Appeals, nag-argumento ang Office of the Solicitor General ng Pilipinas. Hoy, hindi yan newly found evidence. Hindi yan newly discovered evidence. Matagal na palang ebidensya yan. Bakit hindi nyo pinipresenta? Yun ang tenor ng argumento ng Solicitor General natin. Kumbaga, ang thinking ng Solicitor General natin, they don't care if the evidence that could prove innocence were not presented. Ay, wala silang pakialam doon. Basta kayo makonvict. Yan ang mentalidad na dapat tanggalin. The duty of the Solicitor General is just like also the duty of the prosecutors. If you look at the books, their duty is not only to convict, but to acquit if they can find exculpatory evidence. So ngayon, ang naging argumento ko doon ay nag-research ako at ginamit ko po yung
United States Supreme Court jurisprudence na yung top jurisprudence on the matter is Brady versus Delaware. So ngayon, inakit nyo na sa Supreme Court. Sa level ngayon, hindi ko pa alam kung mananalo kami o hindi. But I do believe that we will win. So balik tayo sa kay Digong Duterte. Ang kaso kay Digong Duterte, base sa nabasa ko po, inamin ng prosecutor na marami silang ebidensya na exculpatory na pabor kay Digong Duterte. Inamin nila. O, basahin natin ha. 3 ebidensyang uri na binigay nila. So but the total of it is 1,303 evidence. Ang tawag diyan evidentiary items pa lang. Kasi yung evidence ay generally speaking evidentiary. We are not looking at the weight or at the lack of it dito. Ngayon, sabi ng prosecutor, nilabel nila. Yung first set of evidence ay 906 items. Ang classification na incrim. Ibig sabihin ng incrim, incriminating material na laban kay Duterte na pwede makonvict si Duterte. Yun ang sinasabi nila. Tapos may another ba, mayroon silang 389 items na pinakita rin na prosecutor na pursuant to Rule 77 of the ICC Rules of Procedure and Evidence na pwedeng magamit ni Duterte na depensa. Biro mo, ganun pala sila. Hindi sila pwede magtago ng ebidensya na pabor sa akusado. Obligado din sila magpresenta ng ebidensya na pabor sa akusado. In this case, they had 389 pieces of evidence in favor of Duterte and yet pinresinta ng prosecutor. Tapos, the third kind of evidence ay 8. They called it as pexo. Anong ibig sabihin ng pexo? Kumbaga, nasa gitna siya, possible, it could be possibly used by the defense or the accused. It could possibly be used by Duterte as defense evidence. Ganun po. So, ganun po ang nangyari dito ngayon at ang yung update natin ngayon na required kasi magsubiti ang Office of the Prosecutor ng ebidensya at gagamitin po ito dito magtitimbang-timbang ng bigat ng ebidensya. At ang team naman ni Duterte ay Duterte, sabi ni Presiding Judge Duterte, si Ganzo kasi French siya na babae. So, ay di ko pa nakita yung depensa naman ni Digong Duterte. Pero for the purpose of this discussion, hinihimay-himay lang muna natin ang ebidensya na pinresenta laban kay Duterte. Okay? So siguro, ito pong mga ebidensyang ito ay titimbangin ngayon ng 3 judge, ng pre-trial chamber judge. Kung pwede ba, may dahilan ba, may justification ba na sumunod sa kasunod na stage, which is the trial stage. Kasi kung walang basihan, ibasura kagad dito, uuwi na si Duterte. Yan po ang proseso kayo, ang update natin sa ngayon. At natutuwa ka, mabasahin ko yung mga sinasabi mga ebidensya. Ngayon, bago ko basahin mga yon, nais ko muna babati, si Makatang Tambay, good PM po Toto, shout out. Si Argo, host, obligado ba ang prosecutors present exculpatory? Yes, obligado dito, sinabi ko na obligado. Sa Pilipinas lang hindi obligado. Palpak ng Supreme Court natin. Balbanis, to find out how admissible and precise ang legal opinion mo ay dapat marinig namin ang reason of the other party. Ay, wag. Paano mo ilagay ang reason of the other party? Tingnan, baka mabasa natin. Pag wala ko mabasa, ina-analyze ko lang po based on my experience and my intelligence about the evidence. Okay? Okay, so ngayon sabay-sabay tayo po magkaroon kayo ng kani-kanyang opinion. Ipipresenta natin na fair para alam naman natin sa lahat. Although meron akong opinion, na sa ngayon sasabihin ko ng opinion ko sa inyo ay talagang mahina ang ebidensya laban kay Duterte. So Jonathan
Bordomio. Kabayan, alam ko wala ito sa topic mo. Itanong ko lang, maranasan mo ba na sinampang ka ng kaso na 49 na kaso? Ang naranasan ko, maximum case ko ay 19 cases. Puro libel. Panalo ko lahat. Later ay may 4 na kaso din sinampa sa akin, pinanalo ko rin. Yung huling kaso na pinanalo ko po, I'm proud to tell the whole world that I won it. At dahil dun sa kaso ngayon, lumabas po sa Supreme Court ang tinatawag na Causing Doctrine. Ano ba yung Causing Doctrine na nilabas sa Supreme Court? Na ang lahat ng cyber libel, na lahat ng mga paninirang puri kuno na ginawa mo sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, ay pwede ka magsampa ng kaso sa loob ng 1 taon lamang. Okay? Yan lang ang may ibabalita ko sa inyo, which I'm proud to tell you that no other lawyer has done that. Only me. Next, Rodi Ravi, Dr. Kausing, you're always in our praise. Salamat po, Pastor Rodi Ravi. So, Dennis Kausing, my brother. I love you, brother. Tapos, Amil Mutalib Buti, Assalamualaikum. Alaikum assalam. Sabi niya, anong update sa tubig? Sige, mamaya sa tubig tayo. Jonathan Bardamio, kabayan, napansin ko parang hindi ka natakot nakasuhan dahil sa mga, hindi pa ako natakot kasuhan, pasensya ka na po. Talagang ganun po ako katapang. Kasi hindi pa naman ako natalo sa kaso ko. Kasuhan, yes, kasuhan, dumarating yan. But then, in the final analysis, no one, maybe I could tell the whole world that a man is yet to born to beat me in any case. Rico Dalangin, Recoleta. Good evening, Dr. Kausing. Kaya natin watching here in Plaridel, Misamis Occidental. Maayong gabi diha sa inyo, Nico. Dalangin, ha? Pasensya naman di ay, kamusta naman di ay katong si Kwan? Paki-type nyo ka unsay nga na itong Kwan? Katong taga-Kalamba nga nag-live, gipatay. Ikaduha nga gipatay, si Dudong Bukol. Kapitan barangay kapitan sa Barangay 3 de Mayo sa Digo City, Davao del Sur. Marilyn Bundok, na Jonathan Bordome, maayong gabi kabayan, watching from Coronadal City. Okay, maayong gabi sa Coronadal. Maayong gabi kay Kong Peter Miguel, kay Kong Dinan Hernandez, ha? Despite you being my opponent in the last cyber libel case that you filed against me and you were defeated, I still greet you good evening. Tapos, Jonel Labad, good evening po, Sir Toto. Tapos si Pascual Florente, Kunbanwa. Sa Japan na tayo ngayon, ha? Si Nakatamina, Mamu, Kunbanwa. So, Novela Anos, akala ko, bagong salang uli. Okay, ito na. Punta na tayo ngayon sa talagang hardcore evidence. So, Ronnie Lagason. Regards to from Agan East Subdivision. Wow, ang mga taga-Coronadal, ha? Ronilo Garzon. may Garzon na taga Puerto Princesa. May kumpare ko si Pau. Si Roland Catedralia. Kamag-anak ni Alex, na aking kaibigan na nagkukumpos ng kanta na ikakasal ka na. Yan ang kanta ni Alex Catedralia. Si Black Hat, buli-buli. Nakatai sa tubig. So, mamaya ko na i-vlog yung buli-buli, ha? Ang tira buli. Toots Arcega, bakit di mo inapila pag disbar? Meron na yan, I'm just waiting for 3 years more. Ganun na lang, ha? Don't you worry. Wow, congrats host. May Causing Doctrine pala. Opo, meron. Maganda ate. Yehe, thank you Lord. Argo host, thank you po. Isa naman evidence ng prosecutor. Maayong gabi, Doc. Magandang. Okay, ito na tayo. Ipakita ko na yung ebidensya. Itong ebidensya nila.
Pero bago ko ipakita ang ebidensya, ay siguro gusto ko malaman nyo muna kung anong elemento ng krimen na kinakaso laban kay Duterte. Duterte, pakikopya na rin ko Duterte. Hindi Duterte, Duterte. So ito po. Ano ba yung elemento? Pagdating sa criminal case kasi po, elemento ang kinatag namin dyan. Pero pagdating naman sa civil case, we call it as not as an element, but requisites for the formulation of a cause of action. So ito sa Article 7, Crime Against Humanity. So ang crimes against humanity ay maraming klase. May murder, may extermination, may enslavement, itong pang-aapi, pang-alipusta o pang-api. Deportation, na pinalayas mo, or forcible transfer. Tapos imprisonment, or severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law. Tapos torture. Tapos rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence. Tapos persecution against any identifiable group or collectivity or political racial. Ito ang dami-dami. Tapos, yan po ang mga crimes. So, kailangan, the first element is, you must prove beyond reasonable doubt, ang kaso ni Duterte ay murder. Puro mga pinatay. So, patunayan natin na may namatay. Ang tanong, paano kaya, ano kaya ang gagawin ng prosecutor para mapatunayan na may mga namatay sa murder? Sapat ba, ang tanong dyan, sapat ba yung certification na may namatay galing sa certification, halimbawa sa PDEA, halimbawa galing sa Philippine National Police? Sapat ba yan para tawagin mo may proof beyond reasonable doubt na may namatay? Kasi yan ang first step sa kaso ni Digong. Patunayan mo muna may namatay. Kasunod, patunayan mo na si Digong may kinalaman dyan at siya nag-utos. Kasi ang kaso laban kay Digong po ay co-perpetrator. Siya po ay tinagurian na mastermind. Kung mastermind si BBM, si Saldico, at saka si Romualdez sa flood control, inaakusahan naman si Duterte na mastermind sa pagpatay. Okay? So kung mastermind, napaka simpleng tingnan na hindi siya pumatay. Birong ibang pumatay. Siya nga lang ang utak. Okay? So ngayon, ang tanong naman, kung ang pag-usapan kasi lahat naman po ng mga kinasulaban kay Digong ay mga patayan. So, ang tanong naman kasunod, may patayan ba? Napatunayan? Malamang mapatunayan po yan. I concede. Sinusuko ko na yan. Mapatunayan yan. Next problem. Paano malalaman na si Digong nagpapatay niyan? The only way, mga kaibigan, is ebidensya na siya ang nag-utos. Ang tanong naman, paano natin mapatunayan na siya nag-utos? Pwede bang dokumento dyan? Ini-imagine kong dokumento, parang hindi mangyari. The best evidence, may pwede yung sumulat? Wala atang sulat. Ano ba the rights? Walang kriminal umaamin na kriminal, walang kriminal na umaamin ng krimen pala. So what else? Kailangan lamang po yung ebidensya na salita galing sa mga tao nakakita pagpatay. Pero kung nakakita ka, halimbawa, ikaw bibensyarin mo ang testigo, nakita mo pagpatay ng isang adik. Tapos, ang nakita mo lang at that time, yung pagpatay sa adik. Tanong, paano mo laman kung sino nag-utos din sa pumatay sa adik? Yan ang napakahirap. Napakahirap. Kaya lang I concede, sigurado ako na maghihirap dito yung prosecutor ng ICC sa pagkukonvict kay Duterte. Diyan pa lang, nakikita niyo ng punto. Yes, we can prove all deaths. Mapatunayan natin ang lahat ng namatay.
Kasi may mga medical certificate, mayroon namang death certificates. At saka in some instances, mayroong tinatawag na autopsy report. Marami pa nga dyan eh. Inusisa ni Dr. Raquel Fortun eh. So, mga autopsy reports ni Dr. Raquel Fortun, isa po yan sa mga ginamit nila ni Father Flavi na isama sa ebidensya laban kay Digong Duterte. O, si Attorney Jose Alan Mendez Tebelen. O, ngayon, ito, ang problema natin, ito, trial lawyer kasi ito si Jose Alan Mendez Tebelen, kaya kabisado niya. Kabisado na may mga trial lawyers na para namin mapatunayan na mastermind si Digong, kailangan ipresenta namin ang mga taong pumatay. Okay, napatunayan natin na may body of the crime, may murder. But the problem is how to connect the person who killed to Duterte as co-perpetrator. Sa kwento kasi ng ICC, ang tawag nila sa mastermind, co-perpetrator. Ang perpetrator, yun yung mga high guns. So the question is, how can we now prove that Duterte is really the one who instructed these persons who actually killed so many victims? Maraming biktima dyan sa lugar nila ni Attorney Jose Alan Mendez Tebelen dyan sa Pasay. Ang daming pinatay dyan. At napatunayan pa nga natin sa mga balita pa lang, although wala pang trial na nangyari, ay mga pulis ang pumatay. At ang alam ko, yung mga sa Pasay nangyari, tumakbo ng mga pulis, nag-awol na hanggang hindi na makita. So that makes the complication. So ngayon, mayroon din ako naalala na may nangyari kay Murillo sa Payatas. Ang kwento naman kay Murillo, naglalaro sila ng kaibigan niya, 5 sila. Naglalaro sila ng pool. Ano ba yung pool? Alam mo? Yung maliit na bilyaran pero hindi bilog na bola, kundi bilog lang na parang, how do you kill this? Parang petsas sa casino. Yun ang ginagamit. May dumating daw na mga hindi naka-uniforme pero napatunayang huli ng mga pulis dahil umami naman sila mga pulis na. Diyan sa station, diyan sa dati sa Batasan Station na pulis. Station 6 ata ng Quezon City kung hindi ako nagkakamali. Pinatay, unang binaril si Murillo. Natumba si Murillo. Kasunod na binaril yung kanyang kasamang 4. Tapos nakita niya nang umalis na yung bumaril, gumapang si Murillo, buhay pala siya. Buhay pala siya. At sumakay siya ng taxi na pumara. Hinatid naman siya ng taxi sa ospital, the nearest hospital. Pagdating sa ospital, ginamot si Murillo na buhay pero obligasyon kasi ng ospital kapag may taong dinala sa ospital na may sugat na sinaksak o binaril ay kailangan nilang tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis ang ospital na pinagdalhan kay Murillo. Adios, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, ente la esta. Ano yan? Ano na yan? Anong tawag doon? Mi ultimo adios pala yun. So anyway, nang tumawag ang ospital, dumating ang mga pulis sa station na yun. Naku, ang mga pulis na dumating, iyon pa mismo ang bumaril sa kanila ni Murillo. So ano nangyari? Ang nangyari po, ginawa nitong mga pulis na to, kinasuhan nila ng obstruction of justice tsaka assault. Itong si Murillo. At litis ito sa Quezon City Metropolitan Trial Court na kung saan inabsuelto si Murillo. At tahasang sinabi ng judge na yung mga pulis ay talagang pinatay nila. But then, from there on, anong nangyari? Kinasuhan ng mga abogado ni Murillo na mga galing UP. Isa dyan sa UP, mga kababayan ko na abogado, si attorney
nakalimutan ko ang pilido na pangalan. Ilonggo na abogado na UP graduate na dating Philippine Star. Si Romel Bagares. Si Attorney Romel Bagares. Kasi manwa ko, taga Jensen. Ang tatay niya, police, PC Sergeant, ako din, PC Sergeant tong araw. Mayong ginatamyaw taka, Attorney Romel Bagares. Graduate po siya ng UP College of Law. So ngayon, kinasuhan nila itong mga pulis. Adios patria adorada. Naabsuelto. Inabsuelto ng ombudsman. Patay talaga. Yan po ang problema sa ombudsman natin. Imbes na kakatulong sa bayan, gumawa sila ng kasalanan sa pamamagitan ng rason, Attorney Alan Tebelen, no? Anong rason ng ombudsman? Kulang ebidensya para ipatunayan na yung mga pulis din ang pumatay. Akalain mo ba naman, mismo yung biktima ang nagsalita na nagturo sa kanila, tapos sasabihin kulang ang ebidensya. That's the problem with our justice system. Alam mo, kung naging maayos lang ang ombudsman, ay hindi sana nagkaproblema si Digong Duterte. Kasi ang gagawin lamang ng ombudsman ay kakasuhan ang lahat ng pumapatay na pulis doon sa war on drugs. Hindi gumagalaw eh. Kaya nga, dumating dyan, pumalit si Ombudsman Samuel Martires. Itong isa papugi lang to eh. Umupo lang, sumuweldo lang. Nanggaling pa sa Supreme Court. Naabutan ko pa ito si Justice na naging ombudsman si Samuel Martires. Justice sa noon sa Sandigan Bayan. At may kaso ako. O naipanalo ko rin kaso ko doon. Ang kliyente ko noon si Councilor Abel Visillo ng Manila 2nd District. Naipanalo ko. At ang justice na yan, isa sa justice na nagdesisyon, si Justice Samuel Martires. So, yan po yung sitwasyon sa ating nakaraan. Sinasampol ko lang ang Kian de los Santos. Ang kay Kian de los Santos naman ay nahuli at kinasuhan at nasentensyahan. Itong kay Murillo na siya pang hinuli, siya pang kinasuhan at ang counter case niya ay binasura. Dahil sa sabi ng ombudsman, the presumption of regularity in the performance of official duties by these policemen must prevail. Mas mataas daw ang antas ng bigat ng ebidensya ng pagkiklaim ng mga pulis na nagtatrabaho lamang sila. Dahil trabaho nila yun, opisyal na trabaho. Kumpara sa salita ni Murillo na siya mismo ang biktima, isa sa biktima, na pinatay ang kasama niya. Akalain mo ganun. So where does the fault lie in here? Ang problema po namin ni Attorney Alan Tebelen, polluted lagi ang mga ating sistema ng katarungan. May mga judge magsasabi na sapat ng ebidensya ni Murillo. At may mga judge na magsasabi, hindi namin igagalang ang salita ni Murillo sapagkat dapat namin igalang ang trabaho opisyal ng mga pulis at silang tatrabaho lamang. Yan po. Nakita ninyo yung problema sa sistema ng katarungan natin. So with those things, ano ba ang dinala doon sa ICC? Nang nabasa ko, ang dinala sa ICC, lahat ng ebidensya na kompleto ay yung pagpatay sa mga biktima at namatay ang mga biktima. Yun doon, wala po tayong problema. Proof beyond reasonable doubt, may namatay. At ang manner of killing ay all by means of bullets. Ang kulang na lang natin na problema is, bakit hindi ginagawa ng ICC? Ordinaryo ito sa aming mga abogado. Para mapatunayan namin ang krimen, kailangan namin, pag may mastermind, may utak, kailangan ikasuhan namin yung actual na gunman na pumatay. Gaya ng ginawa namin sa kaso ni Percy Lapid na pinatay siya, actual, ni Joel Escorial, at pinakonvict muna namin si Joel Escorial at ando na si Joel Escorial sa bilibid. Nakakulong na. Bakit kailangan namin unahin si Escorial? Siya pumatay.
Tapos nag-link-link na, nagkabit-kabit na. Sino nagkuha sa iyo? Nagsalita na siya ngayon. Ang kumuha sa kanya si John Villamor. Si John Villamor naman, habang nagbabalita, nagpe-press conference, si Binhar Abalos, na sumuko sa kanya si Joel Escorial, ay nakita ito ni deputy ni Bantag na si Ricardo Zulueta. At pinatawag ngayon si Alvin Labra. O Alvin, ano nangyari ito? Kailangan mawala sa landas natin. Alam mo nang gagawin? Dapat mamamatay yung nagkumuha ng ginangganman, si John Villamor. Na may kasapi po siya ng Sige-Sige Sputnik Gang. Na ang Lord naman ng Sige-Sige Sputnik Gang ay si Aldrin Micusa Galicia. Kaya ang ginawa naman ni Aldrin Micusa Galicia, inamin niya rin. Inamin din ni Alvin Labra lahat ng ginawa nila. Inamin niya na inutusan niyang iba pang makasapi ng Sige-Sige Sputnik Gang na isupot si John Villamor at namatay siya alas 12 ng tanghali. Just after na press con ni Binhar Abalos na pinapakita niya si Joel Escorial na pumatay kay Copper Silapid. At dagdag niyan, napakonvict din namin at umamin na si Alfie Piña Redonda na siyang pinakamayor ng Happy Go Lucky Gang. Ang Happy Go Lucky Gang naman ay yung gang ng puro mga Ilonggo na mga kriminal ang kasama. At ito naman, yung tumawag kay Alvin Labra na Batang City Jail ay si Denver Mayuris na nakakulong nun sa Iwahig Penal Colony. Yan ang problema sa Iwahig sa ating bilibid. Bakit kasi nakagamit ang cellphone? Kung hindi nakatawag si Denver Mayuris kay Alvin Labra, hindi sana namatay si Percy Lapid. Ngayon, paano naman nangyari kay Denver Mayuris? Tinawagan din siya ni Ricardo Zulueta. Kung wala sana yung cellphone sa loob ng dapat walang namamatay from the outside. So, yan po, kinikwento ko yan para maklaro lang sa isip ninyo, hindi po ganun kadali iko-convict si Duterte. So, inamin ko rito ang mga ebidensya po ng ICC na sinumiti nila ay lahat pagpatay sa mga barangay operations, sa tukhang, at saka may mga ebidensya din sila na patay na nakuha dun sa Davao, sa istorya ng pagpatayin sa Davao. So ngayon, kung war on drugs tayo, magagamit ngayon ni Digong Duterte na ebidensya pabor sa kanya yung pag-convict sa kaso na kay Murillo na ibig sabihin hindi pabaya si Digong Duterte sa usapin ng katarungan. At yung kay Kian de los Santos na kung saan ay nasentensyahan yung 3 pulis at kaklase pa nga ng aking bodyguard yan eh. Yung 3 pulis na yan. Kaklase na sa police training school. Ngayon, nasintensyahan yung 3 pulis at umapila sila sa automatic appeal sa Supreme Court at kinatigan o kinonfirm ng Supreme Court ang guilty nila, pagka-guilty sa pagpatay kay Kian de los Santos. So those things are evidence in favor of Duterte. Kaya sinumiti rin niya ng prosecutor as among the 389 exculpatory evidence in favor of Duterte. Anong ibig sabihin nun? Kasi ang kasunod na elemento ng crime against humanity ay kailangan ipakita mo na ikaw ang namumuno ng lahat, nag-uutos para magpapatay. Sabi ko kanina, wala pong nakuhang, dapat ang pinakamagandang testigo dyan na makuha mo para mapin down mo si Duterte ay yung mga actual killers. Pero ang actual killers sa Pilipinas ng mga pulis, wala rin kontak kay Duterte yan. Ang kontak nila yung kanilang hepe. Ang hepe nila may kontak pa na isa pang mas mataas na police official sa kanila. At yung mas mataas na police official sa kanila, yun malamang may kontak kay Bato, kay Albayalde, kay General Carabat, o kay General Dibold Cenas. O di kaya may kontak
kay Eduardo Leonardo, kay Royina Garma. Ang dami ng layer bago ka makarating kay Duterte. So para mapatunayan na si Duterte ay guilty, kailangan patunayan mo muna without reasonable doubt na yung police ay pumatay. Kung idirekta mo kay Duterte, ang police na ito ay pumatay dahil sa sugo ni Duterte. But the problem is how? Paano? Kailangan ipresenta mo yung nag-utos sa police na papatay. At aaminin niya rin na inutusan niya. Mabigat yun. Mayroon bang aamin sa krimen? Pagkatapos, may presenta mo, halimbawa, umamin. Binigyan nila ni Bongbong Marcos ng inalok ng state witness. My golly, hindi kayo pwede mag-state witness. Bakit? Tanging ICC court lamang ang magsasabi kung state witness sila o hindi. Kagaya kay Las Cañas, ginawa siyang state witness. Kagaya kay Matobato, ginawa siyang state witness. Inamin nila na pumatay sila. Pero punta muna tayo dito sa drugs, war on drugs. So ngayon, itong official ng pulis na pumatay, tatanungin. Hindi magsasabi. Actually, may magsasabi, inutusan ako ni General ganito na NCRPO commander namin. Papatawag naman yun. Dapat kinasuhan ngayon eh. So paano malaman ngayon na yung NCRPO commander ay siyang nag-utos para magsugo at pumatay ng mga tao doon na specific persons, kagaya niya mag-ama na pinatay sa Pasay. Ang hirap patunayan. Sa totoo lang, ayaw namin magmayabang. Kayang-kaya namin gagawin yan. Alam ni Attorney Jose Alan Tebilin yan. Ang problema, mayroon ba kaming ebidensya? Mayroon ba kaming testigo? Nakita ninyo kung gaano kahirap magpatunay na magiging guilty si Digong? Pag war on drugs sa pag-usapan, mamaya pag-usapan natin yung drugs sa Davao killings. So because of that, ladies and gentlemen, ay mas marami pa na ngayon na nangyari. 389 items or pieces of evidence ang sinumiti ng prosecutor ng ICC para sabihin na exculpatory pabor kay Digong Duterte. Yan po ang nangyari dyan. Hanapin ko nga yung mga submission ng Gusto ko makita yung submission ng prosecution. O ito yung mga detalyado na ebidensya na sinumiti ng prosecutor. Sinabit ni Deputy Prosecutor Mami Minjay. So ito. Ang title, Disclosure of Evidence. Maingay. On July 1, 2025, prosecution completed its disclosure for purposes of confirmation hearings pursuant to the pretrial chamber 1. So, alam mo, sa totoo, kinikwento ko sa inyo, kung wala sila makitang ebidensya mag-link kay Duterte, sa confirmation hearing palang panalo na si Duterte, labas na si Duterte kagad. Wala ko nakitang ebidensya na magpipindan kay Duterte. Analysein muna natin ang yung Davao. Sa Davao naman, napatayan, ang tanging ebidensya nila ay si SPO3 Arturo Las Cañas na kung titingnan mo, naniniwala ako sa kanyang sinasabi. Sa totoo lang, kay Las Cañas. Kay Matobato, marami silang pinatay na pinapatay sa kanila. But the problem is, this is the problem. Alam ng lahat ng abogado ito. Itanong mo kay Atty. Jesus Palsis. Ang problema, sapat ba yung testimonya ni Las Cañas at saka ni Matobato para sabihin na paniwalaan ito ng International Criminal Court? Na pumapatay sila sa Davao City nung mayor pa siya? Yun, ang tanong dyan.
Ngayon, anong bit-bit nila ni Arturo Las Cañas at saka ni Matubato? Ang bit-bit labang nila po ay wala po silang ebidensya na may mga namatay. Claim lang po. Bakit po nasabi ko yun? Kasi po mga namatay, sinasabi nila sa ganitong quarry, Laod Quarry, kung saan nung quarry na pinatay, tapos may sinasabi pinatay. Ang problema po ay wala pang naipresentang body of the crime. Wala pang naipresentang, wala pa nang natagpuan na mga buto-buto na kasi. Hindi natagpuan kasi kung buto-buto, your problem is, alam ni Attorney Alan Tibelinian, kapag buto-buto lang, hindi natin ma-identify. So hindi natin alam kung sino yun. Kung hindi mo ma-identify kung sino pinatay, tumba ang kaso, acquitted ang akusado. Ganon lamang po yan. Tapos, may isa pa kong theory. Kung hindi mo ma-identify, hindi mo malalaman, mapapatunayan, maliban lamang kung maniwala ka doon sa salita nung pumatay, na sila ko nung pumatay kay Las Cañas, kay Matubato. Ang problema nga hindi nila na ipakita yung mga patay para consistent sa kwento nila. Saan mo binaril? Sa ulo. Kaya kailangan meron tayong katibayan na sa ulo nga ang tama ng bala. At ma-identify kung sino pangalan na binanggit ni Matubato at sa Las Cañas. Kailangan mapakita natin na swak sa butas. Kung hindi, kung walang ebidensya kung sino-sinong namatay at kung paano namatay, yan ang problema. Sa ulo tinamaan kasi, yung mga patanong na paano. At kung if you cannot prove by evidence, how did the victim die, then the accused must be acquitted. Okay? So ngayon, ito, ang isa-cite ko lang. Yung kaso ni Anthony Casey. Si Anthony Casey po, may jury trial siya sa Amerika. Naka-livestream sa YouTube. Kinasuhan si Anthony Casey ng kanyang tatay, sariling tatay at sariling nanay, sa pagpatay sa kanyang sariling anak, na ang theory ng kaso ay hinulog sa swimming pool at namatay ang anak. Ang depensa naman ni Anthony Casey ay no mother will kill her daughter. Baby daughter pa. And the problem of the prosecution, wala silang naipresenta sa jury kung paano namatay yung bata. Kaya ang argumento ng abogado ni Anthony Casey, ladies and gentlemen of the jury, my heads are up to you. We do respect and we do thank the civic duty that you render for this case. You are giving justice to an issue of justice that is very, very important so that our country or nation or state will continue to grow. Because it is only the consistency in justice system that gives correct justice, that is firm, that makes one country strong in terms of business. Kasi kung maraming magnegosyo, tiwala sila sa katarugan na hindi sila katatalo din ng mga ibang negosyante na mga mandaraya. So, ganun po ang nangyari dyan. So, anong nangyari? Acquitted si Casey Anthony. In the same manner, kasi walang pruweba kung paano namatay yung anak niya. In the same manner, walang pruweba rito kung paano pinatay yung mga taong namatay sa war on drugs at saka kay Bato-Bato at saka Las Cañas. Walang pruweba kung paano pinatay, acquitted ang akusado. Ganun po yun ang aking, pasadahan natin muna. Sandali, itong evidence, disclosure of evidence, sabi ng prosecutor, on July 1, 2025, prosecutor completed its disclosure for purposes of confirmation. Confirmation hearings lang. Kaya, napipredict ko na po, sa confirmation hearing pa lang tumba ng kaso, makakauwi na si Duterte. Ang confirmation hearing kasi, yan po yung proseso na kung saan titingnan kung may kaso ba laban kay Duterte o wala. Base sa ebidensya naman ito ngayon.
So dapat na titignan, ibig sabihin, yung prosecutor bago hinuli si Duterte, ay wala pa sila, kulang pa sila ebidensya. Kasi kung sapat na silang ebidensya, dapat hindi na nagkaroon ng confirmation hearing. Dapat na magkaroon confirmation hearing, ibig sabihin po, alam nila na wala pang ebidensya ang prosecution. Kaya wag mamayabang yung mga kalaban ni Duterte. Ha? Attorney Jesus Palces, falsus in unos, falsis in omnibus. Ay, nako. Sinabi ng prosecutor, we have the defense, we disclose to the defense 1,303 items of evidence. Sinabi niya. Of these items, 906 are classified as incriminating o laban kay Duterte. 389 are classified as Rule 77 evidence na ibig sabihin exculpatory kay Digong Duterte. Tapos at 8 are classified as PEXO. Sinasabi ko PEXO that they can use or they could not use. So the items disclosed by prosecution during the aforementioned period are outlined in the following annexes. Ayan, tingnan natin ang detalye. A confidential Annex A, list 906 items. Number 1, pre-confirmation incriminating package 03907 July 2025. Crimes against humanity, murder. Ang murder nito ay nangyari sa barangay clearance operation. During the presidential period, 5 items. So 5 patay dito. Bilangin nyo 5 ang patay dito. Next, number 2, pre-confirmation incriminating package 040 dated 17 July 2025. Crimes against humanity, contextual element, 2 items. Number 3, pre-confirmation incriminating package 041 July 24, 2025. Crimes against humanity, modes of liability, 26 items. Yan po ang gusto na patunayan. Modes of liability. Tapos ang isa kanina, contextual elements. Tapos, pre-confirmation incriminating package 042, 27 August 2025. Ad hoc disclosure material related to prosecution filing. 4 items listed as confidential Annex F. So, pre-confirmation incriminating package 043, 27 August 2025, miscellaneous 38 items. Puro incriminating ang haba ng linya. Hindi din natin may isa-isa target kasi hindi naman lang dinisclose lahat. Dito naman sa tayo sa contextual items, container 389. Ito yung kinukonsidera na makatulong kay Duterte na depensa, na ebidensya. Ang problema ko lang, naka-confidential din. Hindi nakabanggit ng detalyado. May petsa lang siya kung ilang package. So walang klaro. Anyway, ipapakita ko lang sa inyo mabilisan. Ito naman ang PEXO. Ganon din, mabilisan. Wala kang makita. So, sinabi na the prosecution affirms that it does not intend to rely on any of the material disclosed after July 1, 2025 for the confirmation of charges hearings. Yan, pirmado ni Mami Minjay Niang. So, and po, ladies and gentlemen, the balls is now yours to decide. Basta sa akin po, kulang po talaga ang ebidensya laban kay Digong. Ha? Okay, so magbabasa na lang ako. Bergie Piquero, thank you sir. Kausing, naabutan ko live mo. Salamat po Bergie. Tapos si Dutay iingot. Yung galit ito sa akin eh. walang kwenta, binubula mo lang. Ay, hindi po ako nagbubula. Pasensya ka na po. If that is your view, you have no basis in saying that. Wala kang basihan para sabihin yan, Mr. Dutay. Problema sa inyo eh. Pakita ang pangalan mo kung sino ka ba para makilala kita. Para kung maasar ako sa iyo, pwede kitang makasuhan. Di ba? Si Negi Quezon, PFPRD, hindi palalabasin ng ICC dahil nabigyan sila ng maleta ni Marcos Jr. Yan, nakita mo tuloy mga tao. Nakita nila, naintindihan na kung saan kulang pala ebidensya, bakit inaresto si Digong Duterte. So,
Joey Alex Padilla. Good evening po, Dr. So, sabi nito tayo, ingat ayaw niya, hindi ko nabasahin, puro naman paninira sa akin ang ginagawa mo eh. Camilo Antigua, what happened to you? What happened to me? I'm always still consistent fighting for justice. Ganun na po, Camilo Antigua. Ang problema po sa inyo, Camilo Antigua, ang pinaniwalaan yung katarungan basta bumabanat ka kay Duterte, yun na yung sa inyong katarungan. That is wrong. Ang problema sa iyo, Camilo Antigua, marami kayo, naniniwala kayo na hindi mali yung pagkidnap kay Digong. That is mali. Mali din yung kagaya kay pagkidnap din kay Maduro. Akalain mo mga akbayan? Ha? Cherry Sauntiveros, si Childokno, si Percy Sedanya, kinukundina nila yung pagkuha ni Trump kay Maduro. Pero hindi nila kinukundina ang pagkuha ni BBM kay Duterte. Pareho ang matinding ginawa niya kay Duterte kasi sarili mo pang dugo ang nagtraidor sa iyo. Hindi balik kay Maduro kasi ang bumanat sa kanya ibang lahi. Amerikano. Siya ay Latino. Ay, nako. Pero kay Maduro, ang justification po dyan, hindi po yung warrant of arrest. Actually, yung justification dyan nakikita ko is self-defense ng United States of America. Bakit self-defense? Kasi itong presidente nila, saan ka makakita ng presidente na drug lord? Nagpapadala mga drugs, cocaine doon sa mga biktima sa New York. Kaya may kaso sa New York. So, aside from his case sa New York, meron pang mga binibuild up ang mga authorities ng Amerika. Nagsimula ito na may isang colonel sa Venezuela na nagbigay ng isang malitang ebidensya sa United States of America matapos namatay yung kanyang daughter sa kamay ng mga adik. Sino pa? Si Vivian Sarimo, dinetalye na yan ni Las Cañas. Sarah Jane, even De Lima says wala sila konkretong ebidensya kaya hindi sila mananagot si Digong. So, sino pa? Yung iba ang dami naman doon, binabanatan ako. Boy, kawawa naman ako. Philip Arindain, ang resibo dyan ay amoy tae ka na. Bakit mo? Gusto mo lang banatan si Duterte? Depensan nyo si Duterte kung may nilabag na batas laban sa kanya. Di ba? Hindi pa nag-umpisa ang trial, sir. Pa lang, magkakaroon pa ng confirmation hearing, hindi pa yung trial. I-confirma pa lang kung tutuloy ba ang kaso o hindi. Si Jose Alan Mendez de Belen, abogado ito. Correct ka, Dr. Toto. Jose Alan de Mendez, tama. May mga patay pero paano namatay at sinong pumatay? Yan ang mga tanong among others. So, Ara Sausa, magaling magpaliwanag at mag-analisa si Atty. Kausing, kailangan kayo ng bayan natin. Salamat po, sir. Fernie Pinto, okay ha? Tapos Gilbert Labrador, sir, Lieutenant Labrador. Good evening po sa mga kabayan. Tapos Crespo Elmo Toto, sa Bulacan, ilan ang patay doon? Paano sabi do tayo? Ang namatay doon, ang isisi mo yan kay provincial commander noon si Karamat, General Karamat. So Hilbert Rodriguez, mahirap patunayan na mastermind si President Duterte. Ang instruction niya lang kung lumaban ay patayin. Okay naman, kill. Pero pag pinatay kayo, saka pag lumaban, patayin. Wala po siyang order na basta adik, patayin ka agad. Wala po. Kaya mananalo ito. Alan Tebelen, attorney, naglatin ka na. Arasaura, good evening, attorney. God protect and guide you always. Okay? Ariel, sapat na ang ebidensya. Hindi kulang po. Pinakita ko na nga sa iyo, naka-analyze na eh. Jose Alan Mendez de Belen, kung yung pagpakamatay ka, yung pagpakamatay ba dahil sa EJK or because yung mga namatay ay nanlaban? Yan, mahirap pa patunayan yan. Vivian Sarimo, patunayan mo muna kasi namatay. Al Arenstein, Lacuna, inusisa ko. Agok, galit ka sa akin, hindi ko na babasahin yan. Wala naman ako masahan na fairness sa iyo, Al Arenstein Lacuna. Wala ka, isa kang bubo. Vivian Sarimo, Engineer Toto, yung mga binigkas nila
niya na patayin yan sa hearing sa Quadcom noon ay hindi pwede masihan niya kasi hindi yan told in a solemn manner. At saka joke yun, halata mo na joke eh. Iba yung joke, iba yung hindi joke. Jose Alan Mendez de Belen, wala na nga kaso sa mga actual perpetrators. Paano na yung mastermind? Yung nga, dapat ipatunayan mo lang may actual perpetrators bago nyo i-convict ang co-perpetrators. So, Vivian Sarimo, Engineer Toto, bakit naiba na tono? Yun, naiba na. Kasi nakatingin lamang po ako sa ebidensya, Vivian Sarimo. Hindi ko pwede baliin ang utak ko para mapumabor lang sa kalaban kay Duterte na ang ebidensya naman ay papakita na pabor kay Duterte. Ganun lamang po kasimple. Lera og Napol, ha? Marahay na banggi mga Bicolano. So Loreto Cortez, na-update ko parenti sa Talibon, Bohol, Attorney Toto. Oo, naka parenti siguro daghang mga Cortez dito. Lero og Napol, good day, Attorney Toto from Masbate Province. Oy, maayong gabi sa Masbate, maray na banggi sa Masbate. Maayong gabi. At saka maupay kagabi kasi 4 na lingwahe diyan sa Masbate, may Bicolano, may Waray, may Cebuano, may Ilonggo. Tapos si Ricky Plasabas, maayong gabi, Attorney Toto, God bless. Lirog na po, tapos si Loreto Cortez, good evening. Black Hat, buli-buli. Mamaya, buli-buli tayo mamaya. Pakita ko sa inyo, bagong issue. Roland Caterilla watching here in Melbourne, Australia. Wow, from the down under. Ronelo Garzon, regards sa Attorney Toto from Agan East Subdivision. Wow. Hinahin ko na ko, nahidlaw na ko sa Agan East. May balay ako, daging baligya ako, pang ospital sa nanay ko. O nahihibi, gina ko ba? Tot sa Arsiga, bakit hindi mo inapila yung... Okay, tapos na po tayo. Magandang gabi po. At naka 1 hour and 16 seconds at 60 minutes tayo po.